So, travel with me to Seoul, South Korea. So, I went to the airport 3 hours before my scheduled flight. And pagkarating natin, first agenda is to pay for the travel tax. You can actually pay for this when booking your flight, pero ako ay opted na sa airport na lang magbayad. Tapos, here are the rates. After that, dumiretso na ako para mag-check-in. Advice din pala if you're gonna travel, mas better if mag-online check-in na kayo a day before your flight para pagdating sa airport, bag drop na lang and mas mabilis yung process. O book 18 agad. And after check-in is immigration na. Super bilis lang sa immigration, parang less than 30 minutes lang yung process. Ang tanong lang sa akin ng IO is kailan yung balik, then after that, tatak na. Then after checking yung final boarding gate ko, dumiretso na ako doon para doon na lang ako maghintay. So I booked this flight din pala via Cebu Pacific and 2:40 AM yung flight natin. Ayan, it's finally boarding time. By the way, travel time from Manila to South Korea is 4 hours. So medyo matagal yung plane ride and ahead rin pala sa Korea ng 1 hour. Ayan na, touchdown South Korea. By the way, last napunta ko pa kasi dito 6 years ago. Kaya super happy talaga nung nakabalik ako. Tapos solo travel pa. Then you also need to ride the train to transfer to Terminal 1. Tapos ito pala, quick story time lang dito. Super kinabahan ako kasi medyo naging matagal dun sa immigration. Tapos pagdating ko dito, wala yung luggage ko. As in, nakailang ikot na yan. Wala talaga. Anyway, nakita ko rin naman. Baka na-late lang sila ng lagay nun. Kaya pag ganito talaga, mas better if may insurance rin kayo. Just in case. Kalabas, I immediately claimed my pocket wifi which I booked through Klook. Naghanap rin ako ng ATM para mag-withdraw ng cash since hindi ako nakapagpapalit sa atin. Dito tayo mag-withdraw sa Hana Bank. Then going to Seoul, mas pinili kong mag-airport bus para less hassle since may bus stop na malapit dun sa Airbnb na bili ko. Yung bus ticket. Ano ng ticket? So, 10:45 pa yung alis natin. Andito daw siya. Diyan sa labas. So, ngayon, bili muna tayo ng food dahil medyo matagal pa siya. Itong number para sa luggage. Tapos dito, super gusto ko na talagang bumaba kasi nandun daw yung busok sa departure area. Wala lang, share ko lang. Ang saya rin kasi hindi ko ina-expect na makakaabot pa ako sa Cherry Blossom. Tapos ito, papunta na sa Airbnb ko to leave my luggage since 3 PM pa yung check-in time ko. Ngayon, pupunta tayo sa Changgyeongbuk Palace. Yan, 1,000 won ang Changgyeongbuk. Malapit lang rin sa Airbnb ko yung Changgyeongbuk Palace. So while waiting, dito muna ako nagpunta. Entrance fee is 1,000 won lang naman. Tapos naglibot-libot lang ako, nag-take ng photos and videos. Umalis na tayo dito sa Changgyeongbuk. Kasi pwede na daw mag-check-in dun sa Airbnb.
rin kami nag-check-in before. Noong 2018. Here's a quick room tour lang ng Airbnb na nabook ko. So I got this for 21,000 pesos and for 8 days na siya. If you're going to Seoul, I highly recommend this Airbnb since very convenient yung location niya. This is in Jongno area and may malapit na bus stop dito sa Airbnb and 10-minute walk lang rin siya dun sa Yewa Station. Grabe, mamadali na ako kasi ng oras na. 4:40. Yep. Yan, kung abot naman tayo. Super clutch. Ngayon, 5:31 na. 5:41. Ayun. Ako na. 5:34. Let's go. Wala siya sa loob ng mall. Ay, sakto. Sharing a few clips nung follow fellow. Wala rin na masyadong video dito since may mga area na bawal mag-record. Parang ang tagal ko rin atang nag-stay dito, parang almost 2 hours. Super thankful rin talaga ako kasi ito na yung last day ng follow fellow and naabutan ko siya. Ang ganda ng vibe dito. Super payapa. After ng follow fellow, nagpunta na rin ako sa Seoul Forest since around the area lang din siya. Ang ganda. Tapos grabe, ang pretty ng sunsets. Kaya nag-video-video na rin muna ako sa picture. Super laki rin pala ng Seoul Forest and ang ganda ng vibe. Kaya ayan, ginabi Ganyan na lang, ako. ang sarap mag-video. Parang feeling ko pag nag-video ako, nasa K-drama na ako bigla. Diba? May pa-ilaw bigla. Parang yung sa mga ano na, sa mga K-drama. Balik na ako sa hotel. 7:25 na. Tatawid lang dyan, tapos dyan naman na yung station. Pabalik. Doon may mga transfer lang. Parang 2 transfer ata yun. Same nung papunta kanina. Cute. Ito yung ganito rin kalamig. Kasi as a pawisin girly, ganito yung weather na kailangan ko. Yung kahit super haba ng lalakad mo, hindi ka pa rin talaga pinagpapawisan. And after niya, nagsabay na ako pa uwi para makapag-rest. Yan tayo. Exit 4. Tapos, lalakarin. Ito. Maganda yung area kasi very lively yung lalakarin mo. Baka bumili na lang ako ng dinner. Madadaanan. As a lokal.
And that's it for my day 1, and I'll see you on the next.